Welcome to Ship and Stir! My name is I'm Alpine. Joey. Na-miss namin kayo. Welcome back to us. Welcome back to us. Na-busy ako, nag-travel siya. So, lives happen. Oo, life happened. Ganyan. Hindi na namin alam. Magka-catch up kami ngayon. Oo nga, ilang weeks? 2 weeks time wala. 2 ba? 2 or 3 3? weeks. Kasi nagbakasyon ako. Oo, Tapos 3 hindi ako weeks. nakapag-upload. Tapos 3 weeks na. Parang 1 month. Oo. But we're back now. Bumagal kami sa pag-upload. Oo. Pasensya na. Alam Pasensya na naman, kayo. adult. Tapos pagbalik namin, may bagong idea si Joe. Ay, idea mo ba yun? Kala ko idea mo yun. Ay, idea ko ba Idea yun? mo yun. Idea ko yun? Oo, di ba? Sa tinagal-tagal na po ng huli naming planning, talagang hindi na. Idea mo yun. Idea mo. Ako ba? Ikaw yung may fog brain eh. Brain fog, sorry. Oo. Sige, idea Ikaw ko yun. pala. Kasi Ako may ba? sinend ka sa akin na video. Hindi ko matandaan. Ate pa, tignan mo to, sabihin mo, parang ang cool. Hindi ko tandaan. Ikaw yun. Tapos ako naman, Ulyanin. lahat na lang, oo, sige, go tayo. Oo. Spontaneous lang. Today, our topic is, Kahit lang anong season na tayo? okay, we are on season 4, episode 1. Ay, thank you, T-Social Cafe. Again. Uy, ang sarap ng kinakain mo palagi. Yung waffle. Ay, hindi. Oo, sausage din. waffle Sausage combo. No, ang sarap. Ngayon ko natikman. Mamaya, kakainin natin yan. Ubus So, na. sinong unang magbabato? Okay. Uy, Hindi, bato-bato ikaw pick naman. tayo. Sige. Sige. Bato, pick. Bato, pick. Bayan, Bayan. bigay ka. Sino? Talo. Ikaw ang unang sasagot kasi Okay. nanalo ako. So, kung ang topic natin ay regrets in life, random po ito Hindi niya alam yung tanong ko. Hindi ko rin alam yung mga itatanong niya. So, our first tanong is, who do you owe the biggest apology to? But will probably never give one. Apology. Kanino ka merong kailangang, alam mo na yun? Pag ihingi ng paumanhin. Paumanhin. Oo. Pero hindi mo gagawin. You will never give one. Wala akong matandaan. Parang wala naman. Ang boring kong tao. Wala. As in, wala. Wala naman So, sa mga dating Hindi ka kaibigan. nagkaroon ng parang yung may nagawa ka, pero hindi mo pinagsisihan yung ginawa mo kasi deserve niya yon. Kaya hindi ako magpapasorry or hihingi ng tawad Alam ko for na. apology. Alam mo, nakakatawa kasi parang 2 weeks ago, nag-send ako ng message na dati kong kaibigan. Pero siya naman yung masama kasi siya. So, siya yung nag-cut off. Ito na po. Siya yung dahilan kung bakit kami naging Naghiwalay, yes. Naghiwalay, hindi na kami friends. Ganyan. Tapos nag-send ako ng message sa kanya na, kasi ibang lahi siya, sabi ko, Other nationality. ito yung kinukwento ko sa dati kong work. Ay, oo, sige. Sabi ko na, alam ko, we've been in a wrong foot, ganyan. Pero sana maging okay tayo, ganyan. Parang to patch things Oo. up. Pero hindi ako nag-sorry. Okay. Kasi alam ko, kasi siya naman yung may dahilan kung bakit ako umalis, saka siya yung nagpaalis sa akin. Kasi, But at least, ikaw yung unang nag-approach. pero, isang check lang yun sa WhatsApp. Ibig sabihin, Naka-block. Binlock niya ako sa Yeah, WhatsApp. naka-block. But Pero- you know what? Sabi nga nila, ako hindi ako perfecto din sa ganito, no? Napakarami kong flaws sa ganito, sa panghihingi ng tawad. Minsan kasi yung fried chicken ko, alam mo yung fried chicken ko, pakataas, Mount Everest, gano'n. Hindi, minsan, alam naman natin na minsan meron din tayong pagkakamali or pagkukulang. Tapos, hindi natin siya, alam mo yun, hindi ako yung hihingi ng tawad, siya yung may mali, gano'n. Oo. Tapos, yung action mo na, ikaw na yung unang nag-approach, that is actually, Pagpapakumbaba. it's not only pagpapakumbaba, you know that you are maturing. Kasi gusto mo ma-reconnect yung mga bridges and relationships na eh. So, you are no longer nung mga bata-bata tayo, mga maldita po talaga tayo, no? Lahat kaaway. Oo, yung sasabihin, ay kahit hindi niya ako kausapin, bakit mamamatay ba ako kung hindi niya ako kakausapin? Pero ngayon, pagtanda natin, makikita mo na, what for? Especially po dito sa Qatar, napakaliit ng Qatar. Isn't it? Magkikita at magkikita kayo. Sa sakwakit, charot. Patay. Ikaw naman.
Galingan mo, Jo, huwag pahirapan. Dapat ba relationship? Pwede bang sa career? Anything na may tingin mong regrets in Ang life. dami ko kasing question. Nakita ko nga, na-pressure ako bigla. Sa pinag-usapan namin, 3 tanong kada episode. Total of 6. Hindi ko matandaan. Nagtatong tanong lang pala Kasi dapat. yun, pinasa niya sa akin yung file niya, napakarami yung tanong. Would you rather fix the past or preview the future? Yung mga regrets na ginawa mo noon, aayusin mo ba siya? Or makikita mo yung hinaharap mo tapos i-fix mo yun? Ang hirap ng tanong. No? Kahit kung hindi ko masasagot. Parang yung sagot ko dyan, parehong wala. Okay, bakit? Mas gusto ko na nagkamali ako nung nakaraan. Kasi those pagkakamali made me of who I am today. Kasi Very Miss Universe ang hindi kasi kung hindi ako nagkamali dati, laging okay yung ginagawa ko, baka hindi ako nag-improve bilang tao, bilang nanay, bilang anak, bilang kaibigan, o kaya bilang teacher, no? Kung laging nasa on point lahat ng ginagawa ko dati, wala akong nasaktan, o sinasabi ko na ngayon, hindi kami perfect. Alam ko, may mga nasaktan ako dati. May mga nasaktan ako dati, oo. Gawa na ng siguro, I don't want to blame it sa age ko or maturity ko. Lahat ng pagkakamali ko, I own it. Sa akin yun. May accountability. Oo, sa akin yun. Responsibilidad ko yun. Pero kung babalikan ko yung nakaraan para itama sila, hindi na pa. Para balikan ko yun at sana tama na lang yung ginawa ko ng mga panahon yun. Hindi. Sasabihin ko, tama lang na nagkamali ka. At least ngayon, learn ka na, natuto ka na. Yung sa future, magkakaroon ako ng preview, tapos parang ipi-perfect ko na siya. Hindi rin. Hindi rin. Magiging boring na yung buhay ko. Hindi na ako iiyak, hindi na ako magagalit, hindi na ako sisigaw, hindi na ako magiging masaya. Why? Because nakita ko na siya eh. At gagawin ko na siya as per kung ano yung gusto ko. Ayoko masyado ng ganon. Ayaw mo ng perfect. Maboboard ako. Hindi na ako magiging Lucrecia. Hindi ako tatawa ngayon, mamaya umiiyak siya, ganon. So, mawawalan yung element ng surprise sa akin. Hindi ko na alam kung ano yung susunod. Na, saan pa ako mai-excite? Ano pa yung ilo-look forward ko? Wala na. Kasi, na-preview ko na siya. Pero meron bang parang isang circumstance na you wish I should have done it on a later stage, hindi ngayon? Baligtad. Sana ginawa ko siya ng mas maaga. Okay. Ano yun? Ayun, nag-asawa ko at nagpabuntis na. Talaga nagpabuntis? Yeah, kasi why? Ang tanda ko na. Tapos yung anak ko, 8 years old pa lang. Ako, 2 years old. Nakikita ko yung iba kong friends, o kaya iba kong mga ka-workmate. Kasing edad ko lang sila, or mas bata pa sila sa akin. Tapos, na sila, nasa college na yung mga, Diyos ko, ilang taon pa ako, nasa 50 plus na ako, bago matapos ang TEA. Okay. Gaya mo rin. Good luck sa atin. Good luck sa atin. Yun, isa siguro yun na kakasunod mo sa pangarap mo, kakapakinig mo ng mahirap ang buhay, huwag mag-asawa agad, that one. Though hindi ko naman sinasabing masama yun. Siyempre, when you're ready, that's the time you go for it. Pero kung pwede lang sana napaga ng konti. Mga ilang years? Siguro 5 mga years? 5, 7 years, ganun. Para kasama ko na rin nag-grow and mature ang bata. Sa bagay. Ngayon, hindi na rin naman ako makasabay sa kanya kasi iba yung generation nila. Iba na mag-isip, magtanong ang mga bata ngayon. Pero sana napaaga ng konti. Sana sa edad ko ngayon, iniisip ko sana si Thea nasa 12 years old na. At least. Sa teenager na. Ikaw ba? Wala naman. I mean, na-enjoy ko naman yung buhay ko nung wala pa akong anak, wala pa akong asawa. Alam mo ba? What I feel is yung buhay mo, chill lang. Chill lang, oo. Hindi, Gusto na chill lang, Kasi- slow, relax, kasi happy, ganun. magpa 5 years na kami ng asawa ko ngayon. Totoo ba? Oo, 5 years. Bakit ang bilis? 5 years na, no? Much. Tagal na. 5 years na yun? So, before ko siya nakilala, parang na-accept ko na okay, fine, wala, hindi, magiging single na kami, magiging single na lang forever. Go, go, go! Yes! So, na-accept ko na yan, okay, fine, okay lang naman ako maging single, at least, kung saan ako pupunta, ganyan, Yeah. wala akong responsibility except for my parents, sa mga kapatid ko. Sa sarili mo. Tapos, dumating siya. So, doon medyo nabago, as in nabago lahat.
Okay, may tinadhana pala sa akin. Thank you, God. Kinikilig ako. Kilig. So, alam mo, sabi ko nga sa'yo, pag yung pinaplano mo palagi yung buhay mo, tapos biglang may darating na wala sa plano mo, but with the God's plan naman ito. So, nung in-embrace mo yun, mas happier ka naman. Oo naman. Mm-mm. Saka, dahil matanda na tayo, parang before kasi nung after college, mga 5 years after college, palaging may comparison sa ibang kaklase natin, sa ibang kaibigan natin. Ay, nandito na siya. Ay, nakapunta na siya dito. Ay, may ganito na Ay, siya. ay, na-promote siya. Ganyan. Ay, may anak na siya, may asawa na siya. Tapos tayo, parang laging may comparison na, ay, bakit ako wala pa? Bakit nandito pa rin ako? So, ngayon parang okay, wala akong pakialam. Basta, masaya ako sa... Napaka-chill niyo po talagang tao, masaya ako mga sa buhay ko. kaibigan. Basta wala akong Ship and tinatapakan. stir. Wala akong tinatapakan tao at Oo. okay yung relationship ko sa lahat. So, masaya lang ako. Oo, no need to prove anything na, no? Next one. Password. May password. Ibigay natin ang password. Ako na ang babato or ikaw? Ako. Ikaw. My second question. Have you ever knowingly made a selfish choice that you still don't regret? Alam mo na selfish yung option na yon, yung magiging decision mo na yon. But, end of the day, hindi ka naman magsisisi. Hirap naman ito. Selfish. A selfish choice. But, you still don't regret it. Feeling ko meron ka. Meron ba? Feeling ko meron. Wala akong maisip. Okay, isipin mo sa work, sa family, sa main family mo. Baka ngayon dito sa sarili mong pamilya wala. Dun sa kina mami, kina daddy, kapatid, parang wala naman. kaibigan. Wala akong matanda. Dating kaibigan. Wala. Kaklase. Selfish. Sa boto mo, sa mga sinuportahan mo. Okay, let's go political. Kasi binabahan naman sa Pilipinas. Wala akong matandaan eh. Pero yung feeling ko yung pinaka-selfish na ginawa ko Studies mo. Wala. Wala naman. Kasi yung pagpunta dito sa Qatar. 10 years ago. Bakit mo nasabing selfish choice yon? Kasi yun yung time na parang okay, saan na ako pupunta? Ano na yung career growth ko? Although maganda yung trabaho Career ko mo sa doon. Pinas, pero of course it doesn't pay well compared dito. Totoo naman. So feeling ko yung selfish choice na ginawa ko. Pero at the back of my mind naman, para naman sa pamilya ko yun. Para mas supportahan sila financially and all. And para din sa akin, parang spread my wings and fly. Uy, pero totoo yun. Kasi kapag nasa isang bagong lugar ka, nasa banyagang lugar ka, ika nga nila, it's like, wala ka na sa comfort zone mo. So, doon mo madidiscover yung mga weaknesses mo, yung mga strengths mo, and how you are improving kada taon na binibilang mo, wala ka sa Pilipinas. Nakikita mo kung dati, napaka-sheltered ko sa Pilipinas. Ngayon, pampered ka. Oo, ngayon, on your own. Throw it, universe. I'll deal with it. Pero magandang experience din yun, like sa atin na, okay, choice mo na pumunta sa ibang bansa without your family and friends, kasi lahat bago. Pero doon mas natutunan mo maging independent at mas matatag ka. Yes. No further follow-up question on that, madam. Okay. Question ko sa'yo is, regrets in life. Ayun, nag-scroll siya kasi ang daming tanong. Ang dami kasing tanong. Huwag mahirap pa. What text message do you wish na hindi mo sinend? Na hindi ko sinend? Oo. Wala. Kasi lahat ng nilagay ko sa text. Parang alam ko kasi nung binabanggit. Meron ba? Yung dati kasi. Hindi. Kapag ako naglagay ng text message or WhatsApp or email yan, ito alam ng mga taong malapit sa akin. Binabalik-balikan ko ng ilang beses bago ko siya isend. Minsan nga, nire-read aloud ko pa siya. Yan mascom na mascom.
read it aloud para makita mo kung saan yung mali ng message mo, di ba? So, parang wala akong pinagsisihan. Kung meron siguro, dala ng galit, nabigla ako at naisend ko yun. Pero dahil nga sabi ko sa'yo, mataas ang fried chicken ko, pinaninindigan ko. Pinaninindigan mo. Paninindigan ko lahat ng chinat ko sa'yo, lahat ng tinext ko sa'yo. Yun. Kung meron man siguro, minsan yung mga messages ko sa messenger kay Thea, alam mo, iba na siya ngayon. Naku, magagalit na naman siya sa akin ito. Iba na siya ngayon. Hindi na siya yung baby. Okay. She's having like her own reasoning na nagugulat ako na hindi ko tanggap. Kasi dati ako lang yung sumasagot ng ganun sa tatay ko. Ngayon yung anak ko na yung sinasagot-sagot ako. Nakikita mo yung sarili mo kay Thea. Karma! Back to you. Na back to you ako. Kasi the way na sumagot siya sa akin, siguro dahil iba na talaga ngayon. Iba na yung generation. 8 years old siya, pero yung sagot niya sa akin, parang nasa teenager na siya. So, minsan hindi ko yung nasasakyan. Papatulan ko talaga. Like, for example, anong sinabi niya sa'yo? Masama eh. Lagot ko kay Thea. Masama. Minsan sasabihan niya ako ng, masama talaga. Okay. Hindi ko alam kung share ko. Few days, 2-3 days back, sabi niya sa akin, "Are you a witch?" Bakit naman? Mangkukulam. Mangkukulam. Which, diba? Mangkukulam. Oh. Mangkukulam ka? Sabi niya sa akin. Tapos, hindi ako nag-confirm, hindi ako nag-deny. Ang binigay ko sa kanya, nag-smile ako. Sabi ko na, alam ko talaga, mangkukulam ka. Sabi niya gano'n. Bakit naman nasabing mangkukulam ka? Bakit mo naman nasabing mangkukulam? I am seeing random candles. Sabi niya. May mga random candles kasi ako. Mahilig ako sa kandila. Talaga. Tapos, sa bahay? Oo. Tapos kapag medyo feeling heavy ako, ganyan, or negativity, nandyan, maglalay talaga ako ng mga kandila. Oo, nakakapag-relax, diba? Oo, nare-relax ako. Kakapanood niya ng YouTube, ng TikTok, kasi may mga, di ba may mga nagtutusok-tusok ng ano sa TikTok. Sabi niya, meron kang toy na tinutusok. Sabi niya. Sabi niya sa akin. Ngayon tuloy, dahil nilalaro ko yung malikot niyang isip, bibili ako ng toy mamaya. Kasi parang mga candles na ako eh. Papakita ko sa kanya ganun. Pero hindi ako makukulam. Sabi ko sa kanya, hindi, sabi niya, parang na-feel daw niya na witch ako, na mangkukulam. Kasi bago ko pa sabihin, sabi niya, alam mo na. Hindi niya alam. Sinasabi ng nag-aalaga sa kanya or anyone. So akala niya na meron akong premonition na mangyayari to sa'yo, nangyari to sa'yo. Hindi niya alam. Hini-heads up na ako sa bahay. So, naging mangkukulam ako. Mangkukulam na pala. Minsan, ano ko na siya, may sasagot siya sa akin, papatulan ko. Sabi nga ng daddy niya, huwag mong patulan na gano'n. Sinabi niya, ganito ka. Ganito ako. Sige, ganito pala ako. Huwag na akong nanay mo. Kangingin pera sa akin. Huwag kang magpapabilang kahit ano sa akin. Sinasagot ko siyang gano'n. So, siguro, for me, yun na yung way ko para i-discipline siya kasi napakalayo ko naman sa kanya. Pero alam ko, hindi rin naman tama na patulang ko siya sa gano'n. Pero ayoko rin naman siyang maging super comfortable sa buhay. Lahat ng gusto niya, binibigay ko. Kung may limit, no? Oo, kung may pagsisisi ako minsan, hindi siguro chat or message. 2025, nag-shooting kaming dalawa. Nag-away kami. Okay. May away kami ni Thea. As in, malaking away. Sigawan kami. Pinatulan ko. Gumive-in ako dun sa galit ko. Which is, I know, mali. Kasi bata lang naman siya. Pero gusto ko lang matuwid yung pag-iisip niya na hindi tama yung iniisip mo na ganito. Ihingi ka ng ganyan. Dapat yes lahat. Dapat siya yung sumusunod sa magulang. Kaya kayong mga bata, kapag pinagsasabihan kayo, huwag kayong mga pasaway, kayo maldita. My third questions. Ay, may katanong pa pala. Ay, may tatanong ka pa? Di, wala na. My third. Pangatlo na ba yun? Pangatlo na yun. Ito. Okay, fine. Pangalawa ka pa lang. Pangatlo na yun. O, ipagpatawad nyo, unang episode namin. Medyo lost pa kami. Tanungan ng bayan. Lost naman ako lagi. Parang naging ano mo na yun, yung parang trademark mo na sa Ship and Stir. Alam ko naman yun. My last question sa episode 1, which the topic is regrets in life. Is there someone whose life you think would have been better if you'd never entered it? Akala mo napabuti dahil nandun ka? Hindi. Again, is there someone whose life you think
would have been better if you'd never entered it. Never entered it. Parang naisip ko lang lagi yung mga past relationships sa mga lalaki, sa mga guys. Napabuti ang buhay nang wala ako. Yeah. Sakit naman nun. Hindi lahat naman napabuti siya. Good example ko lang ako. Parang Talaga wala ba? naman. Kailan Hindi kaya wala. yung sagot mo meron naman? Wala. Totoo, Mabuti kasi napakabait akong nito. tao. Mabuti akong tao. Angel. Charot. Diyos ko, ako'y napakasama akong tao. Parang wala naman. Napabuti. Yung sana hindi mo na lang siya pinasukan, yung buhay niya, sana hindi ka na lang pumasok sa buhay niya, siguro mas masaya siya, siguro mas okay siya. May naibigay ka ba na sama ng loob to someone? Siguro yung isang tao na parang pinaasa ko. Kasi after feeling maganda. Sandali, yung buhok mo, natapakan ko, mabot. Pinaasa ko siya. Kasi From EDSA to Doha. Oo, naman. Pinaasa ko. Pero hindi ko naman siya pinaasa. I mean, hindi ko naman intention na paasahin siya. Kasi parang I treat naman yung mga lalaki na, mga kaibigan kong lalaki na same naman. Kasi medyo friendly kasi talaga ako. So, tapos tinake niya as parang, ibang level yung pagtrato ko sa kanya na gano'n. Pero eventually may nagsabi sa kanya na common Ganun friend lang din talaga na, si ganun lang Joe. talaga si Joey sa lahat ng lalaki. So eventually nag-die down. Nag-die down yung relationship. Pero ngayon, okay naman kami, may asawa at anak na siya. Holy Angel ba yan? Hindi. Taga Maynila pero CNN ba? Hindi. Pero sa work mo doon, sa Manila? From common friends siya. From common friends siya. Na-intrigue tuloy ako. Di ba makilala yun? Sa Denmark. Pero at least, alam mo yon, minsan sa mga simpleng relasyon, alam natin may nasasaktan tayo, di ba? Huwag kasi kayong paasa. Huwag kayong... Aray ko po. Hindi ka ba nagpaasa? Alam mo, madami kang pinaasang lalaki Uy, sa Hollywood. wala akong pinaasa. Totoo ba? Meron akong sigurong pinaasa na isang tao na, you know, if given a chance na makita ko yung taong yon, hihingi ko ng tawad yon. So, pinaasa mo siya? Hindi in a way na pinaasa. Maybe the relationship should come to an end. Okay. Hindi yung para magpaasa pa eh. Because we had a very good long journey together. Pero hindi siya magwo-workout. At sinong mag-aakala na yung mapapangasawa ko, kaklase ko ng elementary? Sinong mag-aakala na katrabaho ng tatay ko ang nanay niya? Oo, and sino ang lahat nabigla nung kami yung maging mag-asawa ng husband ko. It's because lagi niya akong binubuli nung bata kami. So, yun, siguro maraming magsasabi na pinaasa mo si ganito, sinaktan mo si ganito, iniwan mo si ganito, ganito, ganyan. But alam mo, nung tumatanda na, kasi nung bata tayo, ano tayo eh, you know, talagang... Iba yung pag-iisip natin. Iba. Ngayon, we all move on. At nakita naman niya na siguro dun sa asawa niya ngayon na mas happy siya. At dito naman sa asawa ko, mas happy and contento naman ako. Okay naman na may kanya-kanya tayong string sa isang tao. Pero what if naging kayo? Sa tingin mo ba mas Wala happy? ako sa Qatar. Wala ka sa Wala, hindi tayo magkakasamang Wala din si ganito. Thea. Wala din si Thea. And hindi mo naman masabi na mas maganda yung buhay mo ngayon kesa sa kung anong pwedeng maging buhay nyo kasi hindi mo naman alam yon. Hindi ko na rin siguro nakikita yung sarili ko na kung kami yung nagkatuluyan. And at the end of Bakit hindi mo nakikita na in the end kayo? the relationship came to a very super toxic na. So, he's not happy, I'm not happy. We're trying to push it forward. Tapos, hindi na rin para sa ganun. Kasi, marami na rin kasing nagiging involved. Yun yung kinasama kapag yung relasyon mo matagal na, you created na, ito na yung common ground natin, nakapalibot na yung mga family natin, nandiyan na yung mga kaibigan, mga tropa. Ang dami na rin nilang say. Oo. So, hindi na rin kami magiging okay. Pinagtagpo pero hindi. Hindi tinadhana. Pero, come on,
may Thea, may... Di ba? Tsaka, sabi ko nga sa'yo, how blessed we are, nasa Qatar tayo. So, I think at the end of the day, we just have to be thankful kung ano ang meron sa atin, kung sino ang mga taong nasa buhay natin. exactly. Kasi yung mga what if naman, I mean, lalo na ngayon, ay what if naging ganito ako? What if nasa US ako? Yung asawa ko madalas sinasabi ngayon, what if nasa ganito ako? Tapos lagi ko nang sagot, hindi mo ako nakilala, wala kang ID ka ngayon. Oo nga, ganyan, tama. ganyan. Pero, inaano din nga, parang nire-revert nga na, oo nga, pero kapag hindi kita nakilala, wala din akong adik ka, hindi tayo mag-asawa ngayon. Parang inaano niya, kinoconvince pa rin niya yung sarili niya na, ay hindi. Okay tayo. Pero hindi naman masama sabihin na what if, hindi naman masamang maghangad ng more. Oo, halimbawa, yung sa what if mo, may what if ka, pero hindi dahil naging asawa ka niya, nagkaroon kayo ng anak, hindi na pwedeng dugtungan yun eh. Kasi kapag, halimbawa, nagkapamilya ka, nagkaasawa at anak ka, yung what if mo is just park in one side. Pwede siyang magpatuloy. Hindi siya nag-period, hindi siya nag-full stop. Nagkaroon lang siya ng kama o sandali lang bumuo ako ng pamilya. Now we are moving forward. Tignan natin kung pwede nating ituloy si what if. Hindi nga lang alone ko na ngayon. May plus na, which is mom and the daughter, no? Diba? Hi, mga what ifs. Anyway, ako na, no, last question. Last question. Okay, wait lang. Pipili ko. Huwag pakahirap. Yung wala akong masasaktan sa sagot ko, Wait lang. Yun yung pinakatatakot ko dito sa, hindi kasi to, hindi kami prepared sa mga, tanong. Yung kaba ko, para ako nasa game show. Parang nag-game show. Anong boundaries ang sana mas maaga mong in-enforce? Okay. Parang may dalawa akong sagot dyan. My first sagot is sa workplace. Simula nung nagkaroon na ako ng position, sana immediately day one pa lang na-enforce ko na, oy, sandali. Iba na ako ngayon, iba ka na ngayon. Dito sa workplace. Pero paglabas, magkakaibigan pa rin tayo. Hindi ko alam kung kailangan ko bang pagsisihan yun, Joelyn. Yung sobrang na-attach ako sa mga colleagues ko. Inalagaan ko ng masyado yung mga colleagues ko. To the point na minsan asa na lahat sa akin. To the point na nakalimutan ko na ako din may kailangan ako sa inyo. Ako din may weak point ako. Kasi sa loob ng 8.5 years, parang na-feel ko na I should always be the strongest one. All the time. Which, nung nagkaroon ako ng realization, sandali lang. Kailangan ko din kayo. May kailangan din akong sandalan. May kailangan din akong shoulder to cry on. Kasi minsan sabi ko sa'yo, doon sa dati, hindi na ako makaiyak. Wala nga ako nafe-feel eh. Hindi ko na alam kung ano yung mafe-feel ko. So ngayon, nasa medyo relax era ako, ay pwede pala akong magkasakit, ay pwede pala akong mag-day off, ay pwede pala akong magpahinga, ay pwede palang, pabayaan mo muna yung ngayon, huwag mo munang isipin yung bukas, pwede pala yun. So that is the first boundary sa mga ka-work ko. The second boundary may be yung, hindi lang sa family, relatives, or anyone, sa lahat ng tao na nakakakilala sa akin, minsan feeling ko, bakit lagi ako yung nagbibigay? Oh my gosh, parang pareho tayo sa gata tayo. bakit parang walang nagbibigay sa akin? Yung parang feeling ko minsan... Except your asawa na. Parang feeling ko lagi akong pinagdadamutan. Hindi naman sa masamang pinagdadamutan. Bakit ako yung laging dapat magbigay? Ako dapat yung laging mag-adjust, umintindi, umunawa. Tapos meron din namang, alam mo yun, nafe-feel ko palagi yun pag birthday ko. Kasi pag birthday ko, pag birthday ng ibang tao around me,
I always give. Either mahuhuli na yung gift ko, pero tatawag ako, bibilan kitang cake, ng flower, ng gift, bibigyan kitang pera, ganon. Hindi man ganon kalaki, pero maaalala kita. Tapos, hindi naman ako nag-expect in return, no? Pero ang sarap siguro kung one day, birthday ko, ako naman, yung may mag-surprise sa akin, yung hindi na ako hihingi, uy, bilhan nyo naman ako ng ganito, uy, bakit walang ganito, ganon. Yung gigising na lang ako one day, happy birthday to you. Someone is like, surprising you. Yun lang. Yun. Yung minsan, I overgive. Ngayon, hindi na siguro. Hindi na. May limit na. May boundary ka na. Wala na akong i-give. Kinuha ni North. Nabigay na lahat. Binigay ko na lahat. How about you? Ibalik ko sa iyo yun para i-end natin ng episode na to. Wait lang. Kasi, sino ba nagsabi sa akin? Nakalimutan ko sino nagsabi sa akin. Pero, it's a good trait din na people come to you, hindi yung ikaw yung pumupunta sa kanila. Ibig sabihin nun, ikaw yung unang naalala nila kapag meron silang, pag may pinagdadaanan sila, ganon. Kalimutan niyo muna ako. Sometimes, both siya na good and bad. Marami din akong pinagdadaanan. So, pag ganon, imo siya. Hindi. Kalimutan niyo muna ako. For 1 year, charot. Oo, magpahinga lang ng 1 year. So, nasabi mo kanina, pareho tayo ng sagot. Setting the boundaries with... alam mo, hindi naman kailangan kaibigan mo ang lahat ng tao. Like sa work, ito, I learned it the hard way na, kasi before, as in super friends, kahit sa outside office. Mag-bowling, kung saan sa pupunta, ganyan. Tapos, nung sa bagong company na, sige, work lang. Pero kapag kailangan mo ako, nandito ako. Pero parang hindi ako obligado na lumabas with you, tapos mag-party, ganyan. Exactly. So, kung meron akong adik, so wala na akong time. Yun din. Sila nagkaroon ako ng tiya, bala kayo dyan. Ganun. Diba? Saka yung saan din, sa Pinas or laging ikaw yung sinasabihan na, uy, pwede bang ganyan. Pwede naman minsan, pero hindi naman parang every month. Oo, may mga struggles din kami dito, guys. Though hindi naman natin lagi sinasabi. Para kasi yung image natin, lagi kang strong. The strong, independent woman, strong, independent wife, daughter, mother, friend. Ay, hindi po totoo yun. Makikita nyo kami, nag-iiyakan din kami ni Joey na anong pagkagawin natin? So with that, thank you so much, and you might feel like it's a fresh way, no? Yung layout natin bago. Yes, this is again Alpine. I'm Joey. See you on episode 2. Ano ang episode 2 natin, Joe? Marriage challenge. Hi, marriage challenges! Mga pagsubok na may asawa. Okay, sa pagbabalik po yan ng Shift and Stir. Thank you so much. Bye.